Ayun mga kapengyo, no, napakaraming nag-request sa akin nito. Kamusta kayo lahat? At talagang ito ay napakainit na issue ngayon kay Boss Parak versus Makagago, na kung saan sa Facebook nagkakagirian nga itong dalawa, no. Ang dami na naman nag-request sa akin ito. Kagabi lamang talagang sobrang dami ng chat sa Facebook page ko at ganoon na rin dito sa comment sa YouTube channel natin, no. At talaga naman, no, Makagago is come back mga kapengyo, no. Puta, dami na naman tinitira ni Makagago ngayon, no? At dito talagang sa totoo lang about dito sa issue kay Boss Parak, medyo palyado rin yung katuwiran kasi ni Boss Parak dito ngayon, no? Sa totoo lang sa mga napansin ko, no? Kasi about nga ito sa empleyado, about sa overtime, no? Kayo ba mga kapengyo, no? Lalong-lalo na sa mga kapwa nating OFW na mga nanonood dito sa atin sa mga vlog natin, payag ba kayo na hindi babayaran yung overtime ninyo? Comment nyo down below kung papayag kayo na hindi rin bayaran yung overtime nyo. So tara mga kapengyo, panoorin nga natin kay Makagago ito. Para sa mga empleyado to Kasi Alright. ang topic natin today ay si the biggest. The biggest. Okay? Engot. The OT eater himself. Boss Parak. Boss Parak. Boss Barat ang Puta, intro pa lang talagang kumakain na Putay na. Ay, nako. Bopol sa puta. Anyway, siya po ay yung biggest motivational speaker sa panahon ngayon. Okay. Tinalo niya na si Rendon Labador. Mga kahombre ko, gento po siyang kalupet Actually yan si Boss Parak, madalas ko rin napapanood yan sa Facebook, no. Okay naman yung mga ano niya. Okay naman yung mga ang tawag dito, yung mga pagbibigay niya ng opinion or advice sa mga tao, no. Pero syempre, like what I said, no, tao lang yan, no. Wala naman perfecto no. Minsan talaga nagkakamali, kahit nga ako minsan nagkakamali ako dito sa mga nasasabi ko. Minsan talaga ganun nangyayari yan, no. So ngayon talagang sumablay, no, dito si Boss Parak. Yung tipong unang banat pa lang, background music agad. niya. Si Kuya Renan. Putang ina, naka-tempo, naka-todo Magiging po, empleyado highest mo, level. Ang audio, ang background music. Siyempre, lalaksan talaga para Oh my God, para mapukaw attention, oh my God! the big barat man is speaking. Shut up and listen. Yari ka Tapos ngayon, putang ina. Titirahin ka ni Makagago ngayon. Mamaya niyan, mga kahombre ko, lakas po ng BG music. Tapos, malalaki pa po ang subtitles na lumalabas sa camera kesa sa utak niya. Okay lang yan, pang-asar no? Ngayon, mga kahombre ko, ang ipinaglalaban po nitong tao na to, yung hindi na daw kay para magbayad ng OT, yung mga employer sa mga empleyado. Unang salita pa lang, no? Katarantaduhan na po agad. Kasi papaano ka hindi magbabayad sa empleyado mo ng OT? Una sa lahat, sino ang papayag na gumawa niyan? Sa isang banda, mga kahombre ko, marami ang papayag sa part na yan. Kasi una sa lahat, sobrang kawawa mga Pilipino, alam nyo naman. So, everybody's in need. Lalo na ngayon at Burman. Oo naman, mga kapengyo. Totoo yan yung sinasabi ni MG, no? Burman, parating ngayon, alam naman natin tuwing Pasko, talagang naghahanda tayo mga Pilipino. Minsan nga, pag may birthday, kahit walang-wala na tayo, maihanda lang natin sa mga anak natin, paghahandaan pa rin natin Diba? Ganun ang ugaling Pinoy, mindset ng Pinoy yan Pero syempre, about sa overtime, putik, hindi naman talaga papayag kahit sino siguro, no? Kasi ako, nakaranas din naman ako na nag-factory ako dito sa Taiwan. At talagang, pag naranasan mo dito, Boss Parak, no? Talagang papayat ka, sa totoo lang. Dahil ako, nung nagpa-factory ako, hindi ako ganito kataba, no? Sobrang payat din ako nung araw, nung nagtatrabaho ako sa factory. Nung nagka-negosyo na lang ako, doon na lang ako lumubod. Nung nagka-asawa na ako, nagka-anak na ako. So, syempre, wala na sa isip ko yung mga, alam nyo, magpa-sexy pa. Dahil iniisip ko na yung pamilya ko, kumbaga, trabaho, pamilya na ako trabaho, pamilya. Yun na, doon na naglalaro yung mundo ko para sa akin, sa sarili kong opinion, kung hindi mo ako bibigyan ng overtime, hindi rin ako gagalaw.
Totoo yun mga kapenyo, no? Siyempre kailangan may bayad din, no? Dito sa Taiwan, totoo yan. Pag pina-OT ka ng amo, sure ball yan, may bayad yan, hindi pwedeng free. Need to come up with something or else mapag-iiwanan sa handaan. Pasko, bagong taon, di ba? Oo, So, man, totoo we need to yan. grind. Everybody's grinding now. Kaso lang po, ang utak nitong si the biggest engot na to, no? Si Boss Barat. Ang utak Boss Barat. po ng Boss Barat na to, yung mga usual na negosyante na mga buwakaw. Ito po yung mga tipo ng negosyante na hindi aangat. Hindi po talaga aangat kasi mabigat. Una sa lahat. Pangalawa, ang bigat po niya talaga. Sa totoo lang, hindi mabigat dahil mataba sa mabigat siyang kasama. Kasi if ganyan ka mag-isip, ibig sabihin yan, ang dumadaloy na sa utak mo ay hindi dugo, kundi kolesterol. Oo, putang ina, tawa ako na. Sa mga negosyante, mga ka-hombre ko, 'di ba? Ako bilang negosyante ako Aha. hindi ko po pwedeng mahalin ang aking sarili in the first place. Bilang negosyante bago ako makita ng mga customer ko, ang nakikita muna nila ang mga empleyado ko. Empleyado, Yung totoo first yan. impression po ang isa sa pinakamahalagang bagay sa balat ng lupa. Kapag ang first impression ay bagsak na, huwag ka nang umasa na magiging okay yung second, third, fourth, or huwag ka nang umasa na magkakaroon pa ng second, third, fourth. Kasi after ng first, aalisan ka na ng customer mo. Bye-bye. Saka hindi lang yun mga kapenyo, no? Sa totoo lang, kung hindi dahil din sa mga empleyado mo, hindi tatakbo ang negosyo mo. Real talk po yan. Alam nyo, dito sa Taiwan, karamihan na nagpapatakbo ng negosyo rito is mga Pilipino. Bukod sa mga Thailander, bukod sa mga Malaysian, bukod sa mga Vietnamese, talagang marami ring Pilipino po rito na nagtatrabaho. At talagang syempre, bakit ba tayo naging pambansa? Dahil syempre gusto natin kumita ng mas malaki. Syempre kung hindi ka babayaran ng overtime, masakit po yun, no? Kahit sino siguro tatamaring gumalaw. 'Di ba? Kaya ka nga nagtatrabaho dahil para sa pera, para maitulong mo sa pamilya mo. So kung babarating ka nga naman ng amo mo at hindi ka babayaran sa overtime, wag na lang, 'di ba? Kumbaga hindi na ako gagalaw, 'di ba? Yun na yun. Okay? So, hindi na siya aabot sa'yo. To groom your employee, ang kailangan mong gawin dyan, alam mo kung ano, ay magpakabuti ka sa kanya. Tama. Maging totoo ka sa kanya. Oo. Maging maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Sa kanila, Kapag yes. meron siyang 1 minute extra, bayaran mo siya ng 1 minute extra. Kapag kailangan niya ng pamasahe, bigyan mo siya ng pamasahe. Sa ganyang paraan lang, Boss Barat, ka magiging successful. Totoo. Kapag ikaw ay negosyante, ibig sabihin, dapat mahaba ang PC mo. Kasi yes. kung magnenegosyo ka at ganito lang kaigsi ang PC mo, o ibig sabihin nun, ang budget mo, huwag ka nang magnegosyo kasi it's not gonna work. Alanganin A business Oo. is an investment too. Hindi naman posible na ang isang investment mo mababawi mo agad in a span of 6 months. Walang ganon, mga kahombre ko. Minimum ang ROI niyan ay nasa 3 hanggang 5 taon, max. After nun, saka ka lang makakabawi, saka ka lang aangat-angat, luluwag-luwag sa buhay. Yes. That's life. And it's the same thing as having a business. Dapat mahaba ang PC mo. Ibig sabihin, sa PC mo na yon, Barat, Boy Barat, o Boss Barat, dapat kasama na doon yung pagmamahal at pagtingin mo sa iyong employees. Mo. Yan ang Yes. totoong motivational speaker, abnormal ka. Abnormal ka po. Ano kaya masasabi ni Boss Parak dito? Alam ko napanood niya na mga kapenyo kasi nakita ko na yung post ni Boss Parak, no, na kung saan talagang magre-rebat nga raw siya, no, dito kay Maagago. Yun yung isa sa magandang aabangan din natin dito mga kapenyo, yung rebuttal, no, ni Boss Parak dito. Talagang talagang dinadali siya ni MG rito. Paano magkakaroon ng sariling negosyo ang iyong mga employee? Kasi madalas niya po sinasabi na,
Ang mga gusto ko kasi mga business partners, yung mga dati kong employees na, alam niyo, paano magkakaroon ng negosyo ang mga employee mo kung binabarat mo sila? No, Papa- mismo, mga kapenyo, mismo. No? Siyempre, kung gusto mong umanlad din ng empleyado mo, kailangan bilang boss, tutulungan mo. No? Bukod doon, yung ibang boss nga rito sa Taiwan, pagka Chinese New Year, kung makapagbigay, minsan doblado pa yung sahod eh. Meron man iba, hindi doblado, kalahati ng sahod, pero at least nabigyan ka pa rin. No? Pero kung yung ganun na overtime at hindi mo babayaran, kaululan talaga yon, no? Yung parang thank you na lang kasi may utang na loob ka dahil pinasok ka sa trabaho. Di ganun lalo na dyan sa atin sa Pilipinas, pag nag-apply ka, Diyos ko po, kailangan talagang high school graduate ka, pataas, no? At ang hirap makapasok, hindi basta-basta. Alam nga naman sasabihin natin, utang na loob mo yun, puta, pinaghirapan mo yun. Pinaghirapan mo mag-apply, pinaghirapan mo bumiyahe, di ba? Tapos yung overtime mo gagawin, thank you na lang. Kahit pasibihin natin na lumagpas lang ng 1 oras, kahit 30 minutes na lang, dapat bayaran mo. Kasi ano yun may oras kayong usapan. Kunwari, 8 hours lang. No? Pag lumagpas na ron, ibang usapan na po yun. Overtime na talaga yun, kahit saan ka makarating. Paano magkakaroon ng negosyo ang mga empleyado mo kung hindi mo sila binabayaran ng OT? Totoo, Itong mismo. sinasabi mo na to, gusto ko maging one day mga business partners ko, yung aking mga employee. Kasinungalingan yun. Or else, pagpapaasa lang yun sa tao. Ang Totoo. ginagawa mo sa mga empleyado mo, pinipiga mo sila hanggang Oo. sa matuyot. Ang pigain ng pigain ang mga tao mo. This is the Alam nyo, sa totoo lang, sa atin kasi mga Pilipino, number 1 talaga tayong maawain. Real talk po yan. No? Yung iba sa atin talagang pagka naawa, pagbibigyan na, sige, hayaan mo na. Diba? Yung iba sa atin, ganyan Yung iba sa atin, yung talagang konting bagay lang naman, di na pinapalaki. Pero meron talagang, kumbaga hindi lahat, meron talagang mga tao na, syempre, pag overtime. Ibang usapan kasi yun, mga kapenyo. Ang hirap, no, na magtrabaho. Kahit factory nga lang, ang hirap na kung magtrabaho ka pa sa construction, mga talyer, ewan ko na lang, talagang mabibigat na yung trabaho ron. Impossible naman na hindi ka papayag sa overtime kahit konti lang yun, 30 minutes, dapat bayaran yun. Maliit na nga lang sinasahod sa Pilipinas, babaratin pa, di ba? very, very sad part. And actually, usong-uso po ito sa komunidad natin dito sa Pilipinas. Yun, totoo mismo. Usong-uso na ginagamit ang kanilang mga trabahador. Oo. Extra works. 'Di ba? Walang pagtingin, walang pakialam kahit ilang oras. I don't care, man. Oo. Bahala ka na sa pagkain mo, bahala ka na sa lahat, basta you work for me. Kaya Yung iba kasi iniisip nila, tauhan lang kita, wag ka magmalaki. Yung iba ganun yung ibang amo. Pasensya na dun sa mga tinatamaan nito na ibang amo Pero dapat maging mabait talaga tayo sa empleyado, no? Yung mga tauhan kasi kawawa din nagtatrabaho yan mga yan. dito sa Pilipinas, tama walang kahit isang empleyado na yumayaman. Correct. Totoo. Dahil po sa mga ganitong klaseng Oo, mentalidad mindset. na mga employers. Tulad niyan, si Boss Barat. Ganyan. Abos barat po. So ayan mga kapeyo, no, hindi ko natatapusin yung full video nito. Kung gusto nyong mapanood yung full video, puntahan nyo na lang kay Makagago Wazapmen, no. Ako sa totoo lang, sa opinion ko na, ito opinion ko naman to mga kapeyo, no. So sa mga nanonood, sa mga solid kapeyo ko, may mga kanya-kanya tayong opinion, no. Ako, sarili kong opinion, agree ako dito sa sinasabi ni MG. Hindi ako agree dito sa sinasabi ni Boss Parak, no, na kung saan kung konting diferensya lang naman daw na pabayaan na lang. Kumbaga, hindi maganda yon mga kapenyo, no? Dapat usapan, no? Kung lalagpas ng oras, bayad. Ganun talaga kasi bossing ka niya no? So, saan ba kukuha ng income yung tauhan mo kung hindi naman sa'yo lang talaga, no? So, kumbaga, inaasahan din niya na mabayaran mo siya. Hindi pwedeng thank you na lang, no? So, ayan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito ngayon sa girian ni Makagago at ni Boss Parak, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo. Kita-kita na lang tayo sa susunod kong reaction videos.